Sira ulo pala ito eh. Hi guys, Shiplex here and welcome to my YouTube channel. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa mga tol? Matagal-tagal naman tayong nag-upload ko nga ng sobrang busy tayo. And nag-prepare kasi ako para sa endurance. So, I think nasa 1 week din ako nag-prepare para sa endurance. Kaya, pagpasensyahan nyo na hindi tayo masyado nakakapag-upload ngayon. Kakauwi ko lang kahapon tapos nagpahinga na ako ngayon. Nakapagpahinga naman tayo ng buong araw. Actually, habang nagpapahinga ako, may na-scroll ako. Ewan ko kung napanood nyo na to. Parang gusto ko siyang reactan kasi gawa nga ng yung rider kasi parang nakikipagtalo dun sa nagbibideo or dun sa customer na magpa double rate. So, panoorin natin to mga tol and tingnan natin kung ano yung masasabi din ninyo sa video na to. Ride mo 30 minutes ka maghihintay ng double booking. 620 ko yan ha. Dapat bago yan ano mo yan. Kasi ang gusto mo kasi mag-double payment kami sa'yo dahil double cost nga yan. Nag-tip na ako sa'yo ng 70 pesos. Di ba okay na po? Di ko na po kukunin mo. Di mo kukunin, 40 minutes ako naghintay sa'yo. Isipin mo nga, tapos mag-chat ka, sabihin mo nag-chat ka sa akin kung ano yung papa-order. Pasensya na po, di ko na po talaga po. Ay, magko-concern talaga ako kay Lala mo. Sira ulo yata. Binigay na nga sa iyo yung gusto mo. Akin lang ang cellphone mo. Saan ba sila kayo? Pera nga ako nito. Para sila kayo. Para sila kayo. Proof ko lang din yan. 40 minutes ako naghintay sa'yo. Tinanong mo lang kung ano yung i-deliver. Ngayon, ang gusto mo, mag-double pay ka ng 179 kung ayaw namin mag-double booking ka. Nag-allowed kami na mag-double booking ka kahit may tip na ako ng 70 pesos inat doon. Tama ba? Kung napag-usa lang nyo, huwag na lang po ma'am. Kaya nga, ang usapan natin, 1 hour ride mo, 30 minutes ka maghihintay ng booking. Tama ba? Yun nga, hindi ko na po tatanggapin ma'am. Tama nga. Yun yung ano. O ngayon, inallowed ko na yun. Ano pang gusto mo? Masama pa po kasi yung loob nyo. Ay, ano gusto mo man? Diyos ko. Okay mga tol, bali, hindi, kasi yung una ko siyang napanood, hindi ko masyado kasing naintindihan. Tapos ngayon pinanood natin ulit mga tol. Ang nangyari kasi parang si customer nag-book siya. Tapos hindi ko lang sure comment down below kasi sabi niya 40 minutes siya nag-antay. Hindi ko lang alam kung 40 minutes ba siyang nag-antay sa booking na para may kumuhang rider or 40 minutes talaga siya nag-antay para doon sa rider or nakuha na nung rider tapos 40 minutes siya nag-antay, parang ganoon. 'Di ba actually kasi 'di ba pag kumuha ka ng booking or else pag tumitingin ka ng booking, may option kasi sila alam mo 'di ba na pwede mong kunin or pwede mong hindi kunin. So, ang nakikitang kwento dito is papa-add si rider tapos gusto ng customer na oras talaga yung paghatid ng item. So, nangyari kasi parang si rider gawa nga since nagbigay nga ng oras si customer na ihatid yung ni rider is nagpapa-add siya ng additional or double rate mga tol. Nagkaroon na sila ng usapan na kung ewan ko at comment down below kung tama yung pagkakaintindi ko na iatid niya yung item na 1 hour tapos 30 minutes siya mag-aantay. Hindi ko lang sure kung 1 hour 30 minutes or sa 1 hour na yun kasama ng 30 minutes sa pag-aantay. Kasi yung rate, hindi ko alam kasi ang rate kasi nasa I think less than 100 kasi pag double rate daw ang pagkakarinig ko is 179. So, less than 100. So, malapit lang to. So, sabihin mo ng ilang minutes lang yung magiging pagitan ng pagdi-deliver. So, ang system mo pumayag na may double booking tapos may additional pa na 70 pesos. Ang sabi ni rider is hindi na daw niya tatanggapin yung booking. So, hindi ko lang kasi sure kung paano nga ba sila talaga totally nag-usap kasi putol nga yung video sa umpisa kasi yung rider naman nanghingi naman ng pasensya and sinabi naman ng rider pasensya na po na hindi ko na po kukunin yung booking. Sinabi kasi ng rider na parang masama pa kasi yung loob. So, hindi ko lang alam kung paano yung approach or pagkakasabi ni customer bago pa yung incidente nangyari. Ngayon, ang nakikita ko lang mali dito is yung communication between the two parties, yung rider
and the customer. Mali lang dito kasi ni rider talaga mga tol is nagpapa-double rate. And kasi pumayag naman na pala na pwedeng kahit nag-add na kasi siya ng 70 Hindi ko lang kasi talaga sure kung dinoble rate na ba ni customer or nag-add lang talaga siya ng 70 pesos. Ngayon, ang nakikita ko lang mali sa rider is nagpapa-add kasi siya sa pilitan. Hindi ko sure kung lugi ba dun sa rate or talagang gusto lang talaga na magpa-double rate. Tapos gusto pa niya is double booking. Comment down below mga tol kung ano yung kung paano yung pagkakaintindi niyo sa video kasi medyo magulo nga yung video ni ma'am. Tapos, nakikita ko naman sa customer is parang medyo masama nga yung loob. Naramdaman ko dun sa video na na parang hindi siya or against siya dun sa double booking tapos yung double rate. Sa totoo lang mga tol, may mga item din talaga na importante na kailangan din natin i-deliver. As per Lalamove din kasi na if yung double booking kasi as per Lalamove kahit lugi sa rate, if hindi pumayag po si customer, hindi mo siya talaga pwedeng sabayan. Ngayon, ang system mo dito sa video is pumayag na si customer na i-double booking tapos nag-add pa siya ng 70 pesos. Pero sa totoo lang, in my case mga tol, ang nangyari kasi sa mga riders is minsan kasi papayag si customer na double booking tapos babawian naman tayo sa ratings. Totoo yan, legit yan. Kasi legit na nangyari sa akin yan. Kaya yung ratings natin medyo buwaba. And I hope sana ito po yung nakikita ni Lalamove na minsan makita yung side din ni rider. Pero nakikita ko kasi na parang mali rin kasi sa rider na pinipilit niya rin kasi na na double rate tapos double booking. Pero nagsabi na rin kasi si rider na hindi naman din niya talaga natatanggapin. So, which is maayos naman yung pagkasabi ni rider. Tapos, hindi ko lang din nakita kasi yung paano yun. Nakipag-usap talaga yung customer dun sa rider. Tapos, sinabi niya na parang masama daw yung loob. So, siguro hindi rin naintindihan masyado nung rider kung ano talaga yung totoong sa loobin ni customer. Tapos, dun naman sa customer, sa totoo lang po kasi yung ibang fare po kasi talaga yung ibang fare po kasi talaga is lugi talaga kay Lalamove. Maigen na just in case na talagang kung talagang hindi po talaga or against po talaga yung sa mga double booking na ganyan. May mga ibang application po tulad ng yung Joyride, tulad ng Grab na hindi nagdo-double book. Si Lalamove kasi, as per the platform po, na allowed po talaga siya mag-double book or allowed talaga may mag-double book. So, yun lang. Nag-deliver tayo, lawakan na lang din natin siguro yung pangunawa natin kasi hindi talaga lahat ng kausap natin is pare-parehas. Hindi talaga lahat ng customer is pare-parehas ng ugali, pare-parehas manilita, or pare-parehas na yung na mababait, parang ganun. So siguro si rider na misinterpret din sa customer na yun nga na yung ugali. Pero kasi sa totoo lang minsan hindi natin pwedeng orasan yung rider. Minsan kasi madadaanan yung traffic, aberya or kung ano man. Kaya siguro yun din yung isa na sa nag-trigger kay rider na parang hindi na lang ituloy yung booking. And masasabi ko lang na siguro as a rider kailangan mong lawakan yung pangunawa natin. Kailangan mong maintindihan yung bawat customer natin kasi sa ganitong trabaho kailangan mo talagang maging aware sa mga ganyang customer. Kailangan mo talagang yung pag-intindi mo or yung tawag dito, unawa mo is malawak talaga. So, yun lang. Napanood ko kasi napareact talaga ako. Parang gusto ko siyang gawin ng video para ma-share din sa inyo kung anong ba talaga yung realidad na nangyari bilang isang rider. Nangyari na rin kasi sa akin to. So, yun lang. Maraming salamat kung kumabot ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And comment down below kung ano yung reaction nyo rito. And tingnan natin kung ano yung magiging reaction nyo or kung ano yung magiging opinion nyo. So, maraming salamat. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.